Another day and another episode ang ating pag-uusapan ngayong araw, kaya naman tara at samahan niyo ako. Hello everyone! Kamusta kayong lahat mga kabugis at kamusta ang mga bougainvillea plants nyo? It's Michael here and welcome back to my channel. Today ay atin namang pag-uusapan ang isa sa mga magagandang varieties ng bougainvillea based sa aking opinion, pero baka karamihan din sa inyo ay mag-a-agree sa akin. Pero bago tayo pumunta dyan, gusto ko lang muna i-share sa inyo itong isa sa paborito ko na ngayon na variety, and siya lang naman ay si Liuliwa. Si Liuliwa ay gawang Pinoy dahil dito mismo sa Pilipinas nagmula at naparami si Liuliwa. If I am not mistaken, taga Pangasinan ang nakagawa ng breed na ito. And itong si Liuliwa, ang kulay ng bracts niya ay peach or pinkish orange na kulay. And bracts niya ay parang Pedro Bambino din or yung mga Guam Villas. Tapos ang napansin ko sa kanya ay mas lalo siyang gumaganda pag nakababad sa araw kasi mas matingkad yung pagka-peach niya. And dito sa video ay medyo pale pa, pero yung bagong bracts niya ngayon ay sobrang tingkad na pinkish orange. And nabili ko lang ito na small rooted na 500 pesos isa. Medyo pricey pa siya nung nabili ko pero worth it naman. And tapos guys, bagay din siya sa hanging basket kasi cascading yung style niya. And take note guys, masipag siyang mag-flower kasi now yung liuliwa ko ay punong-puno ng mga bracts and buds. And now naman ay pag-uusapan natin itong dalawang varieties ng bougainvilleas. Parehas ang kanilang ID and nagkakaiba lang sa kanilang dahon. Itong una ay si Golden Bijoges and yung isa naman ay yung Green Leaf Bijoges. And kung mapapansin nyo, parang green leaf lang din yung isa dahil mas prominent yung green na dahon niya. Pero golden yan, hindi lang masyadong nasisikatan ng araw, and hayaan nyo, ibababad ko siya sa arawan this coming blooming season. Pero for now, isipin nyo muna at imagine nyo muna na golden yung mga dahon niya. Char! Si Bijoges ay isa sa mga magagandang varieties na i-graft dahil sobrang nakakaagaw ng pansin pag grafted siya. Itong mga nasa akin ay puro rooted, and kaya gusto ko siyang i-repat para mas mabilis siyang lumaki and tumaba para sa mas magandang sayon for grafting. Sa Bijoges family, there are 3 kinds na, so 3 na yung meron sa Bijoges. Yung pinakauna ay yung green leaf version na Bijoges, tapos sumunod yung Golden Bijoges na naging top rare pa, and top rare pa rin ata siya hanggang ngayon. At yung pinakabago sa kanila ay yung Variegated Bijoges na talaga namang napakamahal ngayon dahil bagong labas. Wala pa ako nito pero soon magkakaroon tayo niyan dahil for now hindi pa natin afford. I think si Variegated Bijoges ay this year lang siya lumabas kaya medyo mahal pa siya or mahal pa talaga siya. At bago tayo magpatuloy and habang tayo'y nagre-repat ng Bijoges series natin and baka sakaling napadpad ka sa channel ko, and if you're happen to be new to my channel at hindi pa nakaka-subscribe, paki-click na ang subscribe button para maging updated ka sa latest at sa susunod na videos ko gaya ngayon about bougainvillea varieties and repotting. And if nakasubscribe ka na, I would like to take this opportunity na magpasalamat sa aking mga viewers na matiyagang nanonood sa current and past videos ko, kasama na dyan yung mga shorts videos ko. Maraming salamat po, at lalong-lalo na sa mga subscribers ko na patuloy na sumusuporta sa aking channel. Thank you so much. Napansin ko lang itong Bijoges pag rooted ay maliliit yung mga dahon niya, unlike pag nakagraft na malalaki. Ganun ba talaga sila? And parehas kasi itong green leaf and golden Bijoges ko ang dahon na maliliit eh. And yung iba ko din napansin na nakikita yung dahon ng golden Bijoges ay parang nagka-curl or kumukulot. Dahil ba sa init ng araw and dahil golden yung leaves niya. Pero gayon pa man, sobrang ganda pa rin niya dahil sa kulay ng bracts niya na parang pink-orange din gaya ng liuliwa.
Guys, if you happen na makakita ng bijoches na for sale, take time to buy it kasi hindi kayo magsisisi, and lalo na kung grafted pa ito. Maganda siya, promise, walang halong echos. Since ang meron ako now sa aking collection ay puro rooted, and dahil na din mas mura ang rooted kaysa sa grafted bougainvillea, ako na lang ang mag-graft sa sarili kong bijoches. Papalakihin ko lang itong mga rooted ko para mas lumaki at may mapagkuhanan ako ng magandang sayon, kaya naman akin silang irerepat sa mas malaking paso. Sa aking pagrepat ay gaya lang din ng mga ginagawa ko before sa aking mga past episodes na sobrang simple lang talaga. Kaya hindi kayo mahihirapan actually. Sa potting mix na gamit ko ay yung version 2 or yung potting mix for repotting na combination ng rice hull, carbonized rice hull, and garden soil. And meron akong video na ito kung paano ko gawin yung version 2 ko ng potting mix for repotting. So haluin mo lang ang mga yan, and wala akong exact distribution nila pero pwede mong gawin ay equal silang tatlo or pwede namang mas marami yung rice hull. Ako kasi ay mas dinadamihan ko yung rice hull kasi yun ang marami akong stocks dahil libre lang ito dito sa amin dahil nahihingi lang ito. Every time kasi na nagpapamil kami ng palay ay sabay na naming hinihingi yung rice hull, pero kahit na hindi, nakakahingi pa rin kami ng libre. Siguro dahil sobrang dami din kasi and hindi naman ginagamit yung iba, kaya thankful tayo dahil nakakalibre tayo ng rice hull. So ang binibili na lang natin ay yung good garden soil and carbonized rice hull. Diba? Laking tipid din dahil sa libreng rice hull. And yung carbonized rice hull ay pwede namang makagawa gamit yung rice hull na libre. Yun nga lang kasi ay matrabaho, and natry ko nang gumawa before and matrabaho siya and mausok pa. Okay sana kasi libre lang ang rice hull, and mahirap lang kasi mausok and nakakahiya naman sa kapitbahay. Yung good garden soil naman ay nabibili ko ito ng 200 pesos per sack sa aking kakilala sa bayan, and maganda naman ang kanyang garden soil kasi mixture na din siya ng rice hull, carbonized rice hull, coco peat, and yung soil mismo. Kaya ang ginagawa ko na lang ay dinadagdagan ko na lang siya ng rice hull and konting carbonized rice hull. So mas madami yung rice hull talaga kasi madami tayo nun. Sa repotting natin guys, syempre wag natin kakalimutan yung fertilizer para mas mabilis silang lumaki. Guys, yung paglalagay ko ng fertilizer ay twice a month or every 15 days. And yung gamit kong fertilizer dito ay yung Urea 46 dahil mayaman nito sa nitrogen content, which is maganda at mas mabilis na sa growth and paglash ng mga bougainvillea and ng mga ibang mga halaman. Pero yung Urea 46 ay ginagamit ko lang siya sa repotting and pag nitrim ko yung mga bougainvillea ko. Yung usually kong ginagamit na fertilizers every 15 days ay yung balanced fertilizer dahil yun na talaga yung magiging maintenance niya. Para mas makikita mo yung full blown na health and growth ng mga bougainvillea, lalo na ngayong blooming season na mas gaganda sila if sapat yung nutrients na nakukuha nila. Tapos samahan mo pa ng init ng araw ng mga 6 to 8 hours, naku po, magpapakitang gilas ang mga bougainvillea nyo yan. After nyo naman mag-repot, syempre huwag nyong kakalimutan na diligan. And tapos guys, if matatanong nyo, pwede na bang ipaaraw pagkatapos mairepot? The answer is it depends. If yung pag-repot nyo ay hindi na-disturb yung mga ugat, ay pwede na. Yung repotting ko kanina, buong buo yung lupa, kaya pwede na siyang ipaaraw agad-agad. If naman yung repotting nyo ay na-disturb yung roots or nasira talaga yung buong soil niya, naku po, huwag nyo munang ipaaraw kasi malalantayan at mamamatay. Salilim muna sila hanggang mag-heal and makarecover sila ng mga ilang araw. So, ayun na guys, for today's video,
Thank you so much for watching at makakaasa kayo na pagbubutihan ko pang gumawa ng mga relevant videos for Bougainvillea. Kaya naman don't forget to subscribe, stay safe and healthy, and we'll see you in my next videos. Bye-bye!